Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng dyan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Knowing this person who has a lot of criminal records. Uusapan po natin dito, Your Honor. Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Ako talagang hinusugahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No. Na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Jinggoy Estrada at dating PIDEA agent na si Jonathan Morales tila naglabasan ng baho sa isa't isa sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan sa unang pagdinig ay tila nag-background check na si Senator Jinggoy Estrada sa dating PIDEA agent na si Jonathan Morales dahil tila isa-isa nitong isiniwalat sa nakaraang pagdinig ang mga kinakaharap nitong kaso. Na ayon kay Senator Jinggoy Estrada, tinitignan lamang nito ang kanyang kredibilidad bilang resource person lalo't may mga tao itong idinadawit sa pagdinig. At ngayon sa pangatlong pagdinig ng Senado patungkol sa PIDEA link, Senator Jinggoy Estrada at dating PIDEA agent na si Jonathan Morales tila nagkainitan matapos tila questionin ni Senator Jinggoy Estrada ang kredibilidad ng CCTV footage na inilabas sa pagdinig ukol sa mga taong di umano'y nagtangkang umareglo sa dating PIDEA agent at tila hindi ito kumbinsido dahil galing pa daw ito mismo sa taong di umano'y maraming kaso. At dito na nga inalmahan ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales si Senator Jinggoy Estrada na ayon sa kanya parang hindi maganda ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para naman akong talagang hinuhusgahan. Ako'y may kaso pa lamang, hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya ng ating butihing senador na convicted na po. Unquote. Tila napiko ng araw si Jonathan Morales sa pagyurak at pagsilip ng kanyang kredibilidad na porket marami itong kaso ay isa na itong sinungaling na tao kaya't hindi na ito nakatiis at binanggit na nito ang kaso ng nasabing senador na tila nagpahiya dito. Kaya Senator Jinggoy Estrada matapang at harap-harapang tinanong si ex-PIDEA agent patungkol sa mga akusasyon nito laban sa kanya dahil sinabi daw nito sa isang panayam na hindi raw ito marunong mag-imbestiga at sayang lang daw ang binabayad ng taong bayan sa kanya bilang senador. Kaya ayon kay Senator Jinggoy Estrada, kwestiyon ba daw nito ang 15 milyong Pilipino na naghalal sa kanya dahil ginagampanan lamang daw nito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Samantala, hindi naman mapigilan na marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media.
At ayon pa sa kanila, character assassination na ito sa resource person na wala na yung substance ng investigasyon. Your Honor, trabaho po ni Senator Jinggoy ang magtanong pero di niya trabaho ang manghusga ng tao. Napakahirap ng kinatatayuan ni Mr. Morales, parang kandilang nauupos. Kita ang kadumihan ng mga senador at mga taong napag-utusan lang. Grabe ang namahala sa bayan ng Pilipinas, kaya matuto na tayo kung sino nang ihalal natin. Naniniwala na ako na ang kalaban ng taong bayan ay mismong gobyerno na. Well, kahit saang banda, hindi natin alam kung sino ang hindi at dapat nating pagkatiwalaan. Pero ang tanong, hahayaan na ba natin na ganito na lang ang sistema hanggang may nabubuhay pa sa mundong ito? Sa sobrang talino na ng mga tao at walang makakapagpigil pa sa teknolohiya, ay hindi na ba kayang ipatigil ang mga nangyayaring ganito? Nakakalungkot na wala na ba talagang pag-asa? Mahirap mag-akusa sa isang taong maraming kaso. Yung nag-aakusa ay nakonvict na. Itigil nyo na yan. Walang kwenta. Sayang ang budget dyan. Tama si Mr. Morales. Bakit parang masyado naman siyang dinidiin? I-investigator siya. Hindi naman siya ang may sala. I salute and respect Mr. Morales. And quote, Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy. Dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako at nabigla lang Mr. po ako. Morales, Yes, Sir Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Sir Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor, dahil doon sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Kahit ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador, at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo sayang ang binabayad nila sa akin.
Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung, yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis ako mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please address through the chairman para hindi masyado init yung usapan. Don't evade my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita sa Senator Jinggoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is
resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito dun sa mga confidential documents, yung classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, dididiscredit ko agad yung kredibilidad mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalang dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Chairman. Ganyan ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresinta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron ba PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jinggoy, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niniwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Kasi ang nandito ngayon is photocopy? Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Huh? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo? Which ako mismo nag-rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon.
Hindi yan gawa-gawa lang. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, bago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chair. Ulitin ko, for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ito... Ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm not Honor. feeding, I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit? So, confirm mo na ayaw mong sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, Kasi ganun pala. hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor. Kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are not testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa Yeah. pa. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales. Andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here. Kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant,
I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan, na naglaglag dyan kay Marcel Soriano, ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano, na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa, again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement, hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na Ian daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Chair, Senator Jinggoy. Unless he names unless he remembers the name of his confidential informant, in my opinion, his credibility is zero. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath on General Santiago. Yes, COMSEC. Thank you, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, COMSEC. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, General Santiago, at pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Your Honor. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.